Hindi ko unang narinig ang salitang Insayawan bilang pangalan ng lugar. Una ko itong narinig bilang babala. Hindi yung babala na sinisigaw, hindi rin yung may kasamang paliwanag, kundi yung babala na parang matagal nang napagkasunduan ng buong baryo. Na wag nang himayin, wag nang tanungin, wag nang ungkatin. Bata pa ako noon. Siguro 7 o 8 taong gulang. Nang minsang magtanong ako sa lolo ko habang magkasama kaming naglalakad sa gilid ng bukid. Hapon yon. Papalubog ng araw. Ang lupa ay kulay kahel, ang hangin mabigat. Lolo, tanong ko. Nga wala gid balay dira. Itinuro ko ang isang malawak na bahagi ng lupa. Hindi iyon masukal. Hindi rin mabato. Patag, malinis. Kung tutuusin, mas maayos pa kaysa sa ibang bahagi ng bukid na may mga bahay na gawa sa pawid at kahoy. Pero wala roon kahit isang kubo. Damuhan lang. Ilang punong kahoy na baluktot ang katawan, parang pilit na umiwas sa kung anong nangyari doon dati. Ang mga ugat nila umaangat sa lupa, parang ayaw lumubog ng tuluyan. Tumigil ang lolo ko sa paglalakad. Hindi siya agad tumingin sa tinuturo ko. Huminga muna siya ng malalim, parang may naamoy na hindi niya gusto. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumingin sa lupa, hindi sa akin. At saka niya sinabi, Insayawan na da. 2 segundo, 3, walang kasunod. Wala siyang paliwanag. Wala siyang dinugtungan. Hindi niya sinabi kung ano ang insayawan o bakit walang bahay doon. Para bang sapat na ang salitang iyon. Para bang mali na ang tanong ko sa sandaling binigkas niya iyon. Hindi na ako nagtanong pa. Sa banate, kapag ang matanda ay tumigil sa pagsasalita sa gitna ng tanong mo, ibig sabihin, hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil ayaw niyang dalhin ka roon. Lumaki akong alam na may mga bagay na hindi tinatanong. Hindi ito itinuturo sa paaralan. Hindi rin ito sermon. Natututunan mo lang sa kilos ng matatanda. Sa biglang pagtigil ng boses, sa pag-iwas ng tingin, sa katahimikan na biglang bumabagsak kapag may binanggit kang lugar o oras. May mga oras na hindi ka lalabas. May mga pangalan na hindi mo binabanggit sa gabi. May mga lugar na hindi mo dinadaanan kahit mas maikli ang daan. Isa na roon ang insayawan. Tuwing hapon, kapag naglalaro kami sa labas at nagsisimula ng dumilim, may mga boses na tatawag mula sa mga bahay. Sulod na! Puli na kamo! Di ka mo mag-agi sa insayawan. Hindi galit ang tono, hindi rin takot. Parang paalala lang na paulit-ulit ng sinasabi sa loob ng maraming taon. Parang utos na wala ng may-ari. Pero sinusunod pa rin ang lahat. Noong bata pa ako, inisip ko lang na pamahiin iyon. Katulad ng bawal magwalis sa gabi, bawal maglaro kapag 6:00 na, bawal sumagot kapag tinatawag ka sa dilim. Hanggang isang tahimik na gabi, hindi yung tahimik na nakakaantok, kundi yung tahimik na parang may kulang. Walang kuliglig, walang aso, walang hangin.
Kahit ang mga dahon parang huminto. Nakahiga ako noon, gising pa, nakatingin sa kisame. Pawisan kahit hindi mainit. Hindi ako makatulog, pero hindi ko rin alam kung bakit. At saka ko narinig, hindi iyak, hindi sigaw, hindi huni ng hayop. Yabag. Isa, dalawa, marami. Sabay-sabay. Mabigat. Mabagal at paulit-ulit. Parang may umiikot. Parang may sinasayaw. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, bumalik ang tanong na hindi ko na itanong noong bata pa ako. Bakit nagsayawan? Kinabukasan, umupo ako sa labas. Tahimik, hindi ko alam kung paano magsisimula. Ang lolo ko ang unang nagsalita. Nabatian mo, no? Tumangulang ako. Antes pa maging sityo ang sityo in Sayawan, wala ginadatawa nag-a-star, sabi niya. Hindi raw iyon lugar ng tirahan, kahit noon pa. Isa raw iyong pinanggagalingan ng ritual. Sa Panay daw, bago pa dumating ang mga Kastila, may mga babaylan. Hindi raw sila mangkukulam. Sila ang mga taong marunong makinig. Sa lupa, sa hangin, sa mga hindi nakikita. May mga bagay daw na hindi nadadaan sa salita. May mga bagay na hindi nadadaan sa dasal. Kailangan daw itong igalaw. Hindi raw lahat ng sayaw ay para sa aliw. May sayaw para sa ani, may sayaw para sa ulan. May sayaw para sa paggaling. At may sayaw para sa panata. Sa insayawan, ang sayaw ay ginagawa sa gabi. Walang tugtog, walang kanta, walang palakpak. Yabag lang ng paa sa lupa. Paikot, paulit-ulit. Kapag nagsimula ng sayaw, hindi ka pwedeng basta huminto. Kung mag-untat ka nga hindi patapos ang ritual, mabilinda ang dungan mo, sabi ng lolo ko. Ang katawan ay babalik, pero hindi na buo. May mga bumalik na tahimik, may mga bumalik na parang may kulang. May mga bumalik na hindi na makatulog. May mga paa na laging masakit sa umaga. May putik sa talampakan kahit hindi umulan. May pasa kahit walang sugat. Parang may nilakad, parang may sinayaw, parang may hindi natapos. Hindi alam ng lolo ko kung kailan tumigil ang mga ritual. Pero sigurado siya sa isang bagay. May ginumpisahan nga wala natapos. Nang ipinagbawal ang mga babaylan, nawala ang mga sumasayaw. Pero ang sayaw mismo, hindi raw basta nawawala. May kakilala kaming lalaki, malakas, hindi duwag. Isang gabi, umuwi siyang lasing. Dumaan siya sa insayawan para paikliin ang lakad. Kinabukasan, nakita siyang nakaupo sa gilid ng daan. Namamaga ang mga paa, may pasa na pabilog. Ang sabi lang niya, "Do may nagauyat sa akong tiil." At hindi raw siya pinakawalan agad. Walang karatula, walang babala na nakasulat, pero malinaw ang mensahe. Ang lugar nga ginhalinan sang ritual, wala ginahimo dalan. Bago siya pumanaw, tinanong ko siya, "Lolo, may sumasayaw pa ba roon?"
Matagal siyang tumahimik tapos sinabi niya, "Wala na may gaumpisa, pero may wala pag natapos. Kaya kung tatanungin ka kung bakit tinawag na Insayawan ang lugar, hindi dahil may pista, hindi dahil masaya, kundi dahil may sayaw na ginawa roon. At hindi ito kailanman natapos. At hanggang ngayon, kapag tahimik ang gabi, kapag mabigat ang hangin, kapag ang yabag ay hindi na iyo lang, ang lupa pa rin ang sumasayaw."